Narito na ang programang Local Code Issue ng Bayan. Dito lamang sa himpilan ng CCN News Philippine News. Tuwing araw ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Local Code Issue ng Bayan. Umugnay sa inyo at sa bayan. Aming kakalkalin, tusurin ang mga anomalyang tiwali dito. Local Code Issue ng Bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Politiko, politika, mukhang kandidato, isang kinsa. Well mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Narito muli ang inyong kaibigan, Nelson Indicio, sa Local Code Issue ng Bayan. Mabuhay tayong lahat at sana po naman ay lagi tayong sumusubaybay sa ating mga kaibigan, mga kapatid, at kung ano may mga dapat nating gawin na ikagaganda ng ating bayan ay gawin po natin sa anumang at sa abot ng ating makakaya. At siyempre, tayo po naman ay bumabati dyan sa gumagawa ng kabutihan at gumagawa rin ng kasamaan. Aba, yan ang sinasabi na bati ko po kayo dahil hindi pa kayo nahuhuli. Ha? Kaya sana magbago na po kayo. Kung magbago man kayo, ay nagbabago kayo ng pwesto, ay mahuhuli rin kayo ng kapulisan. Tandaan po ninyo, lahat ng lugar na yan, Bulacan, San Rafael, at ito nasabing mga dyan sa Nueva Ecija, napaghuhuli na rin yung iba niyan, lalo pa lang ito, ay mabibilis, siguro may nagsasabi, dyan sa may Bulacan, abay, ang ating kapulisan, nakahanda po na kayo po ay matugis na, ha? Huwag na kayong lumipat ng pwesto, at yung may bahay dyan, na kapag kayo nahuli, tandaan po ninyo, mananagot niya ng may-ari ng bahay na. Pero kung ito ay may pasabi sa barangay, lalo sa San Jose, Del Monte, Bulacan, ay paki-asikaso lang po lang ninyo yung lugar na yan. Talagang inireklamo po yan, na talagang talamak na yung gawaan dyan na talagang di ka-nais-nais. Nakahanda na po natin kapulisan, sundalo, o ano pa man yan, o ibang pasensya na po. Kung ibang kapulisan natin ay madadamay o ano pa man sa ginagawa mga hindi ka nais-nais, ay pasensyahan po tayo. At siyempre, alam ko naman mga kaibigan ko ang ating mga kapulisan at hindi po sila pumapayag na may madamay na ating mga kababayan, mga naglilingkod sa bayan, ay talagang nakahanda po sila na mahuli yan. At ito pahapyaw po lamang yan na sinasabi ko, talaga po naman kahit dyan sa may pinapagawa ating mga kalsada o naman yan, talagang inaayos po yan para maganda yung daloy ng trapiko, hindi po maging lubak-lubak yung daanan na yan, talagang inaasikaso po ng ating pamahalaan. At siyempre lalo-lalo na po yung mga sinasabing pabahay ay sana po naman ay maayos na rin po yan at talagang makatulong sila at matulungan din natin ang ating mga kababayan na talagang may iba, walang hanap buhay, walang tirahan, pero sabi nga tayo ay hindi po tayo squatter sa sarili po nating bayan. Tayo po ang nag-i-squatter lang sa sarili dahil ang iba, imbis na pagsikapan ng kanilang tahanan, bagkus mahirapan lang ng konti, ipagbibili, pupunta ng probinsya, ay nahihirapan din ang ating pamahalaan na ano ba yan? Kung meron ka na, pinagbili mo pa, hindi ka nag-iisip. Lalo-lalo naman, inuulit ko, yung magbebenta dyan ng bahay na itong wala kayong pinangahawakan,
ay sayang lang po, lalong-lalo na kayong bibili ha, na walang pinanghahawakan o titulo, ay sayang lang po, makukulong pa kayo. Tandaan po ninyo yan, sinabi ko po sa inyo, ito'y harapan hayagan na narinig ng sambayan ng Pilipino. Yan, ha? Kung nagnanais po kayong humingi ng tulong, di kayo pumunta kayo sa NHA o para na sa ganon, ay matulungan kayo sa ibang mga problema at nandyan po naman ang ating pamahalaan na handang tumulong at tumulong sa ating mga problema ng ating mga kapatid na maliliit. At ito po ay talagang asikasuhin po na mabuti para na sa ganon, hindi na rin po kayo pag-alagala dyan. At syempre, magpapasalamat po tayo dyan sa parting ng Quiapo. Talagang napakaganda at malinis ha. At talagang alerto ang ating kapulisan dyan ha. Talagang ito ay nakabantay sila at ganun din sa mga nagsisimba at lalong-lalo na rin po dyan sa may papuntang mosque. Talagang andyan na rin po yung ating kapulisan at talagang binabantayan ang seguridad ng ating mga kababayan at mga kapatid na Islam. Talagang ito po ay pinupuri po natin yan at salaga po sila ay magagalang. Siyempre, wala na po sinasabing ito yung mga nagtatanim ng mga nagtatanim ng mga hindi inaasahan ng mga tao, pero wala na po yan. Ito'y talagang inaasikaso po ng ating mga kapulisan na wala pong ganyan. Basta't importante, panatag inyong kalooban, panatag inyong kaisipan na walang mangyayari sa inyo at tuloy-tuloy lang kayo sa pupuntahan. Sa pagsisimba, sa pupunta sa pagkabanalan, ay naandyan po. Tayo po ay umaasa na talagang ito ay naasikaso po ng ating pamahalaan. Lalo-lalo na ito, napunta po tayo dyan sa may Quezon City. Talagang maasikaso po yan. At siyempre, itong tinatawag na ibang mga CCTV, kapag may nagreklamo o meron sinasabing nawalan, ay pakiasikaso po. At tayo po naman ay lumalapit din yan sa kanila para masilip ng CCTV na yan. Kung halimbawa may may nagreklamo o sana ay mabigyan po ulit. At sabi nga sa akin nung nagreklamo, kung maaari naman ay hanggang alas 2 lang ang sabing inaalam yung CCTV. Kung maaari, kahit ako na mismo ang magbigay para makita po talaga kung sino naging salary niyan, magnanakaw na yan sa lugar ni Nelson Indicio. Diyan po sa lugar na yan, nga pinuntahan nung magnanakaw yung bahay na yan para kunin lang yung welding machine. Abay, malaking bagay yan. Kaya sana po naman maasikaso po yan. Hindi po ako titigil na hindi makikita sa CCTV yan. Tandaan po ninyo, kayong magnanakaw, magbago na kayo. Kung kayo'y kilala ko, halimbawa, ay nako, sasabihin ko sa inyo, una, sinasabi ko, pasensya, diplomasya. Pero ngayon, pag nakita ko kung sino yung magnanakaw na yan, hustisya na po, hindi na po pasensya. Tandaan po ninyo, basta't ako merong pinanghahawakang katibayan na siya ang kumuha niyan. Maraming salamat po at sana ay talagang lahat ng dumudulog sa ating pamahalaan, dumudulog sa kapulisan, ay nakahanda po silang tumulong yan. At siyempre, nagpapasalamat din tayo dyan sa Station 6 na talagang inasikaso po tayo noon nung nawala niya. Kasi sabi nga ni Nelson, ako po yon, na inaasikaso po namin yan at maraming salamat. At talagang ako ayoko ng sinasabing, ayoko ng mga ibang mga kamalian na yan. Kung kinakailangan sila'y magsumikap sa kanilang buhay o di kaya kung walang trabaho, ay pumunta lang kayo sa bahay. Ihahanap ko kayo ng matatrabaho. Marami tayong kakilala na naghahanap of tutulong at tutulong sa inyo para kayo may hanap buhay. Kung halimbawa, kung gusto niyo, inuulit ko noon, kung gusto niyo lang din maglingkod, ayan, sa simbahan, maraming nangangailangan yan at tutulungan ko. Pero pag sinabing kayo pala ay nanggaling sa di ka nais-nais, ay maaring hindi, maaring hindi kayo tanggapin dahil ang inaano doon talaga yung talagang panatag din ng kanilang kaisipan na
hindi nila gagawa ng kasamaan. Ayan ha. Kaya tayo ay nagpapasalamat din halimbawa doon sa mga tinatawag na humingi ng kasambahay para sila may trabaho. Maghahanap po tayo para matulungan po kayo. Siyempre, lalo na po yung bang nangungupahan ay palagay ko naman hindi naman habang buhay kayo nangungupahan. Pero may darating sa inyong tao na tutulungan kayo para sa ganon talagang lumapit lang po kayo sa NHA, talagang may tutulong sa inyo at maging maayos kayo sa inyong paninirahan. At siyempre, andyan po ating pamahalaan na lumapit lang po kayo, wag nyo isipin sila manghuhula. Kung ano mga problema o ano pa man yan, dapat po naman talaga ito ay malaman po nila at makatulong sa inyo na may mga nangangailangan ng tulong, ha? At siyempre, kung may nagnanais ka, yung ibang siguro hindi nyo alam na basta pumunta lang po kayo na sa ating pamahalaan o sa DSWD na kayo ay humihingi ng tulong. Ayan. Pero bago muna kayo magsabi niyan, kung halimbawa nangangailangan kayo ng tulong, ay magpunta muna kayo sa barangay kung na kailangan dapat ito ay para isabi sa inyo kung anong pangangailangan po ninyo. Pero dito hindi ko na po sasabihin dahil nasa barangay na po yan. Dapat na sabihin niya kung ano pong mga requirements na kailangan po ninyo. Pero mga kaibigan, tayo po naman ay nagpapasalamat din sa ating mga kapatid na Islam na talagang nagpunta sa aking birthday nung itong Biyernes, ha? At lalong lang po nagpunta ng ating partner ng presidente ng CCI News Philippine News Channel TV. Ayan ang presidente nun. Kaya maraming salamat po sa kanya. Talagang andun mga reporter, media na talaga na doon sa bahay ni Mr. Nelson Indicio na para ganapin yung kanyang kaarawan noon itong Biyernes, ha? Maraming salamat po sa inyo na nakarating po kayo sa bahay ni Mr. Nelson Indicio. Siyempre, at iba kanyang mga pinsan, masasabi po naman niya ay talagang may araw pa, may oras pa, at sandali lang ang araw, parang kahapon lang, naandyan po at alam kong makakarating muli kayo. Malakas ang kanyang pairamdam na kayo po ay makakarating sa darating nilang panahon uli, alam niyo po ako, malakas ang pakiramdam ko na hindi lang sa ngayon, hindi lang bukas, kundi gagawa ang Panginoon para kayo po ay makarating. Maraming salamat po at sa ating mga kaibigan na talagang naglilingkod, talagang patuloy kahit umuulan, ha? Talagang andyan, talagang maasikaso po. Mangyaring lumapit po kayo sa kanila, hindi naman po yung mga suplado. Kung titingnan pa lang po ninyo, ako halimbawa, parang suplado pero hindi po yan. Kasi sa mukha ko lang. Pero kadalasan nga, nagsasabi sa akin, guwapo raw ako. Yun lang, ha? Pinatawa ko lang po kayo. Kasi nanay ko lang yung nagsasabi niyang guwapo ako. Pero ngayon, sarili ko na dapat kong sabihin na, ganun pala ako, may itsura din, ha? Hindi lang palang sabi ng nanay ko. Lalo na, siyempre, malapit sa akin dito, talaga mga guwapo yan, ha? Pero hindi ako bakla. Sinasabi ko lang katotohanan na talagang may mga itsura yan. Siyempre, gawa ng Panginoon yan na talagang binigay sa kanila para gamitin sa kagandahan, gamitin sa pagmamahal. Pero ako naman kung sabi ko nga, naghahanap ako ng mapapangasawa, ha? Joke lang po ito, ha? Yung marunong maglaba, magluto, mamlansya. Siyempre, para kung paiba-iba tayo ng bihis, ha? Kung hindi marunong maglaba, hindi rin marunong mamlansya, ay di ako na. Hindi naman parang sabi nga, katulong daw, ha? Hindi, kami bilang isang mga lalaki, naghahanap din kami ng mga talagang yung binibigyan namin ng pagsubok, ha? Na kung hanggang saan yung kanyang pagmamahal. Hindi lang yung pagmamahal sa pera, importante, yung mga bagay na talagang ayaw niya
o halimbawa yan, ayaw niya o ayaw ko, yun, magkakasundo kayo. Talagang ito ay mga bagay na dapat pagkaisahan ng pinagkaisa ng Diyos. Sana po naman mga kaibigan, at lalong-lalo na po pagkasabi nga ikaw, pagkatiwalaan, natutuwa din naman ako sa ating Pangulo na talagang isinabi niya, pinaparang gano'n na talagang ito, si ganito, si ganyan na pinagmamalaki ko, pero sabi nga, hindi pala dapat pagkatiwalaan. Kaya, bilib ako kay Pangulo kahit papaano, alam ko tayo, bawat isa, may mga kasiraan sa buhay, pero kinakailangan ay talagang ipakita natin na talagang tayo ay karapat-dapat na manungkulan. Kasi tinitingnan ng mga bata yan. Ang sabi nga, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Yan, sigat Jose Rizal. Kaya tayo ay believe sa ating, kahit wala ng ating bayani ng ating bayan, pero tayo naman ang pinakabuhay na bayani na makapaglingkod sa ating bayan, at tayo yung mga pangalawang gaya ng teacher, pangalawang magulang ng mga bata na mailagay sa magandang kaayusan ang kanilang mga anak, at yan ang nagtuturo ng kabutihan. Yan ang mga pangalawang ina ng ating mga anak po ninyo, mga anak natin. Ayan. Kaya nagpapasalamat tayo. Andyan ang mga kapulisan, andyan ang abogado, andyan ang lahat, at andyan ang sundalo para nakabantay din. Inuulit ko po, sila binabati ko po yan, lalo ng mga maritimes, binabati po natin yan sa karagatan, at mapahimpapawid man yan, talagang sila ay tumutulong at tutulong sa atin. Parang sa ganon, napakaganda ng ating pagmulat sa umaga, pagmulat sa at kung saan tayong naroroon, ay magandang biyaya na po ang nakikita natin. Siyempre, ang ating Panginoon. Pero alam niyo po kung ito'y masasabi ko, alam niyo po, sabi pa nga ng iba, o sabi ng iba, o sabi ko na lang, ang ating Panginoon, hindi po siya marunong magbilang. Alam mo po kaya nasabi ko na hindi siya marunong magbilang? Alam niyo po ganito, maraming nagkakasala, hindi niya po binibilang yan. Kasi kung tayo ay magbibilang ating Panginoon, tandaan po ninyo, magbibilang ating Panginoon ng mga kasalanan, ay siguro gagaya sa akin, maalis na ako. Kasi dito sa kinatatayuan ko, maalis na. At siyempre, ito naman yan ang sinasabing hindi siya marunong magbilang. Lagi niya po tayong, sa pagmamahal niya, lagi po na tayong pinatatawad, binibigyan ng pagkakataon para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. At ganun din naman sa iba na makapag-isip at makagawa pa ng napakamabuting bagay na magagawa niya. Tayo po'y binibigyan niya ng pagkakataon, pero kahit nga ating buhok ay, sinabi ko na hindi siya marunong bilang, pero siya lang po ang nakapagbibilang niyan. Anumang kaliit-liit ang bagay yan sa buhok, bilang na bilang niya po. Pero sa ating mga kasalanan, tandaan po ninyo, hindi niya po binibilang yan. Bagkus, pinatatawad niya po tayo. Binibigyan po tayo ng magandang bagay, magandang pamamaraan para gayahin po natin ang ating kapaligiran, gayahin natin ikagaganda ng ating bayan, gayahin po natin yaong mga talagang totoong naglilingkod sa ating sambayan ng Pilipino na ayaw nila ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At mga kaibigan, at ako medyo tayo po naman ay sabi ko sana buti na lang talagang talagang inuulit ko, napakabait po ng ating Panginoon na binibigyan pa po ako ng pagkakataon nakapagsalita at sa atin na talagang
Sabi ko, mahirap naman yung magpapaalam ka. Pangit, ha? Basta importante, tayo po, okay, ito si, binabati. Shout out po kay dito po sa, Tumaligan. Okay. Ito, nagpapabati po si Mary Ann. Si Attorney Mary Ann Dupal. Yan. Ayan, at ito sa Guadalupe. Dasmariñas. Dasmariñas City. Opo, si Attorney. Okay. Pasensya na po. Medyo sabi ko nga, talagang ako'y pinilit ko na talagang makapagprograma at siyempre maya-maya ito, diretso na rin po sa ospital. Kaya, ganun pa masabi ko, napakabait po na ating Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagano sa Kanya. Ito si Edmund, Edmund Sanyego, shoutout po kay Ed Brosas. Ayan, At si Alfred Miladao Flores, shoutout po kayo sa kanya. At siyempre, ito po marami si Dato Junior Das. Magandang hapon po. Sabi sa atin, magandang hapon. Okay, magandang hapon din sa inyo dyan, mga nakikinig at nanonood ng aking programang dito sa dito sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyo at sana po naman ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. At siyempre, lalo na po itong mga CCN Patrol at magpalakas naman pare. Baka sira ang CP mo. Hindi naman. Hindi nasisira ang CP ko. At bagkos, ito lang ating medyo paningin. Lang natin. Pero binabati ko po kayong lahat. Tayo po naman ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Siyempre, ito kumisan, pasensya na po dahil pag dito tayo nagpo-programa, hindi po natin ganong maano pa yung mabasa po yan dahil nga tuloy-tuloy po tayo na talagang nagsasabi. Siyempre, maraming pong salamat sa inyo. Tayo po naman ay talagang ito nagpapabati uli Miriam Dupal ng Woodbridge, yan. Taga Woodbridge po siya kay Kuya Tuning. Shoutout po sa kanya. Okay, shoutout sa iyo at sa inyong mga kasambahay mo diyan. Magandang hapon po. At sana'y lagi kayo nasa mabuting kalagayan at talagang talagang bilib po ko sa inyo talagang tuloy-tuloy po ang yung pagsubaybay po ninyo sa aking programa. Maraming salamat po. Siyempre, isa pa rin, si Crystalline Indition diyan po ng Dubai. Binabati ko po kayo dyan ng magandang hapon, lalo na sa mga kasama mo dyan. Okay. At siyempre, ito naman, talagang Sinor Unan, ito, vlogger po yan, talagang ito, magandang hapon din sa'yo. At talagang sana, lagi ka rin, alam mo, makasama kita rito para ikaw ay nagbablog. Para sa ganun makita mo naman ang aming studio na napakaganda. At siyempre, kung nakarating kayong lahat dito sa akin dyan sa Batasan, ay makarating kayo ng birthday ko nung Biyernes. Maraming salamat sa inyo. At kahit hindi nakarating, importante ay nasa puso ko kayo at alam ko na may mga iba pa mga problema at iba pa mga kondisyones sa buhay ay talagang nauunawaan ko po kayo. Sabi nga, siyempre,
kung ating Panginoon nga marunong manawa, marunong magmahal sa bawat isa, ako pa kaya? Ayan nga. Kaya tayo po ay sabi ko, wala tayong pinipili niyan mga dapat nating tulungan. Ito po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo po. Talagang talagang ako ay lubos nasisiyahan na siyempre nakikita ko yung ating mga kaibigan, sila Raymond na naandon. Ano pa lang yan, sila nagpunta ng alas 3 ng hapon bago matapos din ang programa dito. Tinapos muna yung programa dito sa studio. Talagang nagpuntahan sila. Tapos siyempre, medyo pagdating na may konting pahinga naman, alas 7:30 nagpaalam para muling balikan ng studio at sa mga programa na kanilang ginagampanan. At maraming salamat at talagang tuloy-tuloy ang aming programa na parang makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. At kami po ay handang tumulong, handang magtiis, alang-alang sa bayan, alang-alang sa pinanumpaan. Hindi lamang sinasabing ito ay sabi kung may katungkulan ka bilang tagapagsalita o magbigay suwalat sa mga anumang kamalian ay dapat po nating sabihin yan. Kasi alam niyo po sabi nga ang iba nakakalimot pero alam niyo po mga kalimot ay paalala. Pero doon sa hindi nakakalimot ay pinababayaan, kinalilimutan niya na sila pala ay nakakagawa ng di maganda. Alam niyo pa ibang hantungan, hindi ko pa naman sila sinisisi. Bagay, naandun na sila sa bakal. Nasa loob sila ng bakal, naghihimas ng rehas. Pero pasensya na po. Dahil sabi ko anong naandito pa kayo, sinasabihan ko na magbago na po kayo bilang may pamilya, may pamilya po kayo. Sabi nga, lalo na isang kakilala ko, sinasabi niya, may pamilya siya, pero gumagawa ng katarantaduhan, kabalastugan, ay lahat na ng kabutihan gagawin mo ay walang mangyayari. Ay yan ang diretsa sinasabi ko sa kanya, puro kalokohan. Kaya pag ikaw ay naandyan na mismo, naandyan ka na mismo sa prosinto, naandyan ka na mismo sa kulungan, ay siguro tsaka mo palang maiisip na dapat nakinig ako. Ang problema, pinagmamalaki mo, may mga kaibigan ka, pero kapag mali ang ginagawa mo, kahit kaibigan mo, ibabagsak ka. Kung ako nga dito mismo, hindi ako na yan. Pero lagi ang ginagawa natin sa kabutihan. Yung gumagawa na ng kabutihan napapasama pa. Lalong ikaw na hindi gumagawa ng kabutihan ay magpapakasama ka pa. Ay kawawa ka naman, mabuti kung kami nang gagaya na ganito na gumagawa ng kabutihan pero bagkos napapasama pa. Masaya kami na makatulong sa taong bayan, makatulong kami kahit kami mapasama o anumang buhay na kapalit. Importante, hindi po namin ikahihiya na kami ay tumutulong sa bayan para sa ikagaganda ng ating bayan. Kaya inuulit ko, magbago ka na! Kaya ito mga kaibigan, tayo naiinis sa totoo lang doon sa mga taong makukulit, Ayan, pag hindi pa tapos pinagmamalaki na may pamilya, pero ang ginagawa katarantaduhan, ay nako, kung maaari kahit sa bundok ka, alam mo, hindi ka nababagay sa bundok, doon pa lang, para kang ibon. Kaya, mas maganda dito, sa kapatagan, hindi ka magiging ibon. Malaya kang kumilos, malaya kang gumawa ng maganda, at malaya kang makapaglingkod sa iyong pamilya. Ito ito siyempre binabati po naman natin dyan si Marlene Solomon, ang chapter president dyan ng Bacolod. Magandang hapon sa iyo, sa iyong mga kasama, mga
pamilya. Magandang hapon. Sana ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. At ito pa mga ating mga iba pa nating chapter president dyan sa Mindanao, Maguindanao. At siyempre lalong karatig po ng Quezon City, sa membro ng CCN News Philippine News Channel TV, ay magandang hapon po sa inyo. Tuloy lang ang laban sa kabutihan, wag po sa kasamaan. Beno mga kaibigan, tayo po muli ay magpakilala ng ating himpilan. Narito na ang programang Local Code Issue ng Bayan. Dito lamang sa himpilan ng CCN News Philippine News. Tuwing araw ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Local Code Issue ng Bayan. Umugnay sa inyo at sa bayan. Aming kakalkalin, tusurin ang mga anomalyang tiwali lipo. Local Code Issue ng Bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Politiko, politika, o kandidato, bisag kinsa. Well, mga kaibigan, magandang hapon po muli sa inyong lahat, siyempre, binabati po naman natin dyan ang kapulisan ng San Jose del Monte, Bulacan. At siyempre, lalo na sa Minuyan, yan papunta ng Road 1, Road 2. Siyempre, alam niyo po, talagang noon ay dyan ako nag-aaral, dyan sa may Road 1 papunta diyan sa yung MacArthur Memorial College. Pero ngayon wala nang college kundi academy na, Pero ang nakalagay diyan noon ay Memorial College. Pinupuri ko po kayo. Siyempre ang may-ari ng MacArthur eskwelahan na yan na si Gabiola, magandang hapon po sa inyo at mula sa CCN News Philippine News Channel TV na inyong naging tauhan mag-aaral dyan po sa MacArthur Memorial College. Maraming salamat po, lalo na sa aking advisor noon dyan siyempre tayo po na medyo napalayo na, nasa Maynila na po tayo at hanggang sa makapagtapos po ako ng pag-aaral ay gabay ko pa rin po ang mga itinuro po ninyo ang kabutihan at lalo na po dyan sa trade school, National High School. At yan ang principal diyan na noon po ako ay nag-aaral pa, mag-enroll pa lang po ako, ito po ay kwento ko, Ang sabi ko, sir, mag-enroll po ako kasi nakita ko hardinero lang yan, nag-harden. Ang sabi sa akin sandali lang, may ginagawa pa ko. Siyempre andun yan ang mga kamay niya, ganun. Hindi ko alam, hindi lingid sa aking kaalaman ay yung pala ang principal ang sabi sandali lang. Gusto mo ba makapag-aral? Opo. O sige, sandali lang. Nag-isip ako. Bakit kaya to? Samantala nag-ahardin lang to, tapos sandali lang. Hindi naman siya ang gusto kong makausap. Ayun, kasi ayan ito masasabi ko na Yung pala, yan ang yan po pala ang principal diyan sa Mantrade School. Hindi ko alam. Pero talagang ang sabi niya na naman, sandali lang, huwag kang makulit. Gusto mo mag-aral? Opo. Hanggang sa dito mahimik ako kasi siya lang ang doon. Kaya ito, nung nakapag-bihis na siya, sir, si Sir Principal po, hinahanap mo pa, kanina mo pa kausap, ang kulit mo. Ako ang principal dito. Yan po, Mantrade School, Bulacan, pasensya na po, sir. Gusto ba mag-aral? Yun ang sabi sa akin. Opo, kaya tiklop na naman ako.
Sorry po, sir. Yan, ito masasabi ko pa sa inyo, mga kaibigan. Huwag niyo pong minamata ang tao, ha? Kagaya ko, nagmamata ako, no? Kasi ito yung naging panuntunan ko sa buhay. Minamata ko yung tao na maduming madumi, yung pala ito yung may-ari ng eskwelahan, ay ngayon, tiklob-luhod ako na humingi ng dispensa sa kanya. Ngayon, tinanggap ako. Talagang siyempre na talagang inaasahan ako ng mga magulang ko, ng kapatid, na makatapos ako sa pag-aaral. Kaya ito, hanggang sa nandito na po tayo sa Metro Manila, ayan, naging hindi ako na tinatawag na yung ato na mapagmataas. Kasi doon pa lang sa tinutungtungan ko sa paaralan, ay siyempre mataas pa rin ako dahil yung pag-ano na, yung sabi nga ano ba to, nag-aaral ako tapos maraming tinuturo, maraming ano. Yung pala, talagang ito ay naka-project yan. Kasi pag-welding, pananahi, naandyan ha. Talagang, kaya yun ang mga natutunan ko. Malaking bagay hanggang sa mapupunta ka na ng ibang bansa, nagano ka na, ganyan. Kasi nga, yung marami kang natutunan na ayaw ko. Pero, yan pala ang magbibigay sa akin ng kagandahan. Ha? Kaya, ako, hanggang sa ngayon, tumanim sa looban ko, tumanim sa isipan ko, na ayoko ng mapagmata. Number 1 po ako niyan. Pero ngayon, mapagkumbaba na po ako. Kahit sa may mga basurero makita ko, talagang pinupuri ko po yan para sa ikaunlad ng ating bayan. At siyempre, yung mga sinatawag na mga nagmamasura, ha? Talagang ito ay, sila pa yung may mga pera, ha? Yung iba naman na sasabihin mo nasa opisina, ay halos naghihikahos. Kaya, ganun pa man, maging patas tayo sa pag-uusap, patas tayo sa paningin sa ating kapwa. Kagaya ko, inuulit ko, minamata ko, ganyan. Yung pala, inuulit ko ulit. Yung pala, yan ang makakatulong sa atin. Ayaw mo ng trabaho yan, na maging pintor, mag-welding, pero sa mga salita na ibinigay sa atin, natutunan, ganon. Meron pa tayo na, sabi nga, yung subject na, maraming subject na talagang natutunan natin, ano. Talagang ito ay, gaya sa pananahi, yan ha. Tapos sa pag-welding, ayoko, sabi ko, inuulit ko, sabi ko, ayoko talaga. Kasi, kaya nga pumasok ko ng paaralan para hindi ako ganito, ganyan yan. Ang sabi naman sa akin, doon ako natauhan. Ano bang pinasok mo rito? Anong pangalan ng eskwelahan pinasok mo? Trade school po. Trade school pala eh. Anong ginagawa ng trade school? Mga nagtuturo po, nag-aaral po. Kaya, pasensya na po. Yan ha. Yun ang hanggang sa ngayon na buong kaisipan ko. Pero kung sinasabi mga natatawag na ito naman talaga ito, mga degree holder to. Hanggang sa iba na, mga kasama ko, nakarating na ng ibang bansa, pero dito, kahit ikaw ay makarating ng ibang bansa, 2 taon lang naman yan eh. Ha? Sa loob ng 2 taon, andito ka na uli sa bansa natin. Kung sinipag-sipag ka o nakagandahan dyan, tumatagal ka ng mga ilang taon, pero talagang maganda po na meron ka mga pattern sa buhay na para ikaunlad ng iyong kaisipan, ikaunlad ng iyong pamilya. Kaya tayo po ay hindi naging mapagmalaki. Bagkus, naging mahina ako na tinatawag na ayoko magmalaki, ayokong ng ating kapwa. Importante, mabuti ang kanilang ginagawa. At wag lang po yung sinasabing gumagawa ng di kaganda na mga nagbebenta ng ganyan, ng ganito. Pero noon, sasabihin ko po sa inyo noon pag ayaw mo na magdroga, halimbawa yan pinipilit ka. Pero ngayon, mismong may katawan ang lumalapit sa kanila. Samantalang noon, pinipilit ka pa dahil sabi may kaya to, may kaya, may iba po susto, may tutustos. Ngayon, alam niyo po, ginagawa, sila lang mismo ang lumalapit, imbis na layuan yan.
yung ganyang patakaran na yan, ganyang kasama na yan. Di ba, hindi nakakatulong sa mga ibang kabataan natin yan. Bagkos, makikita mo iba. Okay, hindi naman natin nilalat yung iba, nagnanakaw. Yung iba, dyan. Maraming mga bagay na kanilang ginagawa. Dahil dyan sa bisyo na yan. Kaya sabi ko po, kung talagang ikaw ay mapagmahal sa ating kapwa o mapagmahal sa bayan, isipin natin na laging ikagaganda ng sambayan ng Pilipino. Alisin na po yung tinatawag na kasama na yan, yung mga bisyo na yan. Kung may manigarilyo o ano pa man, basta importante, alalay lang, hindi yung sobra-sobra. Sabi nga, ganun din sa gamot, kapag nasobrahan, hindi na po maganda. Laso na po sa katawan yan. Ganun po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ito po bilang aral ko na sana ay tumimo sa ating kabataan at sana po iwasan na yon at inaasahan po kayo ng inyong pamilya na ikagaganda at tuwan-tuwa sila na maging talagang matulungin kayo, maging nasa batas kayo na hindi kayo nasa batas nga kayo naman ikinukulong ng batas ay pangit po yan. Mas maganda kayo po ang nagpapatupad ng batas at kayo ang nagpapatupad ng ikagaganda ng ating bayan. Yan ang magandang painggan at yan ang magandang panimula sa ating mga kabataan. Hindi po tayo pinalaki ng ating magulang para dyan sa mga bisyong yan. Tayo po nag-aral at pinag-aaral pero bagkos ang iba. Nagbubulakbol. Hindi po naman natin nilalak yan pero ang sabi ko nga, pulutin ng mabuti ang masamay iwasi. Bayan mga kaibigan, at tayo po naman ay muling magpapaalam sa ating himpilan. Sana'y magkaliigan po muli tayo sa ganito rin yung oras at himpilan. Ito po ang inyong kaibigan, lagi nagpapaalala. Magandang hapon po at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Narito na ang programang Local Code Issue ng Bayan, dito lamang sa himpilan ng CCN News Philippine News. Tuwing araw ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Local Code Issue ng Bayan. Umugnay sa inyo at sa bayan, aming kakalkalin, tusurin ang mga anomalyang hiwali dito. Local Code Issue ng Bayan, mabuhay ang sambayanang Pilipino.